Isa na namang napakaastig na Marvel Tagalog recap ang mapapanood nyo ngayong araw sa channel natin mga Juan. Ito ay ang 2026 Marvel TV program na ang Wonder Man episodes 1-8 na isang satire superhero series. Grown-ass brother like an adult. Remember me now? No, but Hey! You got some nerve. Trevor Slattery? hold on. America. Ready for another lesson. America. Did you miss me? I have always been the Mandarin, and you never saw me coming. I can't give up on these people. This planet. On an ionic level. Let's get mistaken for each other. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Ang batang Simon Williams ay kasama ang ama niya ay masayang nanood sa sinehan ng pelikulang Wonder Man. Sa kasalukuyang panahon ay nagtungo si Simon sa Hollywood kung nasaan ang production set ng American Horror Story TV series upang magtrabaho roon bilang isang bagong aktor. Pero dahil sa pagpupumilit ni Simon na magdagdag ng mga detalye sa karakter niya sa series na kinagulo ng original na script niya ay napagdesisyonan raw ng management na tanggalin na siya. Malungkot na umalis si Simon ng set ngunit maya-maya pagbalik niya sa apartment ay nadatnan niyang nag-iimpake na ng kagamitan ang girlfriend niyang si Vivian dahil kahit kailan raw ay hindi siya naging seryoso sa relasyon nila. Kalaunan ay naisipan ni Simon na manood ng pelikula sa kalapit na sinehan at doon niya nakaharap ang hinahangaan niyang veteranong aktor na si Trevor Slattery. Pagkatapos nilang manood sa sinehan ay nabanggit ni Trevor kay Simon na plano niyang mag-audition sa remake na pelikula ni Director Von Kovac ng Wonder Man na labis na kinagulat ng lalaki. Makalipas ang ilang oras ay nagmadaling pumunta si Simon sa Hanover Agency. Pagkatapos ay excited na sinabi ni Simon sa talent agent niyang si Janelle na plano niyang mag-audition sa Wonder Man movie remake. Ngunit tumanggi si Janelle dahil mas makukuha sa pelikula ang isang aktor na kayang sumunod sa script at gagawa na lang siya ng paraan na maibalik ang lalaki sa American Horror Story. Pero pag-alis ni Janelle ng opisina ay agad na inalam ni Simon sa computer ng babae ang mga detalye sa audition ng Wonder Man. Ilang saglit ay habang nagdadrive ay tinawagan ni Simon ang agency ng Wonder Man at nagpanggap na isang agent ng Hanover Agency upang mailista niya ang sarili sa audition. Maya-maya pagdating ni Simon sa gusali ng audition ay agad na sinaulo niya ang script na sasabihin niya. Ngunit dahil sa labis na pangamba ay tila may lumalabas na kakaibang enerhiya sa mata ni Simon. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Ilang saglit ay nakita roon ni Simon si Trevor na kakatapos lang mag-audition. Bagaman nagulat ay pinayuhan si Simon ni Trevor na huwag pag-isipan ng labis ang mga sasabihin bagkus ay magtiwala sa natural na talento niya. Kalaunan ng pinatawag na si Simon sa audition room ay dahil napanood na niya ang Wonder Man ng maraming beses ay binigkas niya roon ang mga linya na nakabisa niya sa pelikula. Pagsapit ng gabi ay nag-hangout sina Simon at Trevor sa isang restaurant. Pero pag-alis ni Simon ay sinabi ni Trevor sa contact niya na ilang beses na silang nagkita ni Simon alinsunod sa plano nila. Napunta ang istorya sa nakaraan kung kailan matapos makatakas ni Trevor sa kulungan ay kasama ang isang kaibigan ay plano niyang bumalik sa Hollywood upang ipagpatuloy ang pagiging buhay aktor niya. Pero pagdating sa airport ay agad na inatake si Trevor ng mga FBI agents.
Maya-maya ang Department of Damage Control o DODC agent na si Cleary ay pinanood kay Trevor ang footage kung kailan nagkunwari siyang isang terrorist leader na ang Mandarin habang kasabwat ang mga tunay na kriminal. Pagkatapos ay pinapili ni Agent Cleary si Trevor na bumalik sa kulungan o makipagtulungan sa DODC sa pag-imbestiga kay Simon Williams, dahil ang lalaking ito ay nagtataglay ng napakamapanganib na kapangyarihan. Sa kasalukuyang panahon ay nagalit si Janelle kay Simon nang dahil sa pag-audition niya sa Wonder Man nang di niya alam. Gayunpaman ay naging interesado raw kay Simon ang agency ng Wonder Man at pinapagawa nila siya ng audition video. Agad na nag-record nga si Simon ng video ng pag-acting niya, ngunit kalaunan ay napanood ng lalaki sa cellphone ang video nila ni Vivian. Ngunit labis na kinagalit ni Simon na maalala ang ex-girlfriend niya hanggang sa bahagyang nag-crack ang mga pader ng apartment at biglang nagpalabas ang lalaki ng napakalakas na enerhiya. Maya-maya ay naisipan ni Simon na imbitahan si Trevor na pumunta sa apartment niya upang magpatulong sa kaibigan na magawa ang audition video niya. Matapos naman matulungan ni Trevor si Simon na may record ang acting video niya ay sinubmit na ito ng lalaki sa agency ng Wonder Man. Subalit nang pumunta saglit si Simon sa banyo ay naglagay si Trevor ng hacking device sa ibabaw ng laptop ni Simon at nakita niya ang wasak na pader ng apartment na labis na kinagulat niya. Napunta ang istorya sa nakaraan kung kailan ang binatilyong Simon ay dinala sa ospital dahil sa aksidenteng pagdahilan niya ng sunog sa kusina nila. Pero laking gulat ng ina ni Simon at ng doktor na hindi siya nagtamo ng kahit anong pinsala sa katawan. Sa kasalukuyang panahon ay nahack na nina Agent Cleary ang laptop ni Simon. Pagkatapos ay inatasan ni Cleary si Trevor na dumalo sa birthday party ng ina ni Simon at gamit ang audio recorder na iyon ay kumuha siya ng mga impormasyon na magagamit nilang ebidensya upang madakip ang lalaki. Maya-maya ay bumisita si Trevor sa apartment ni Simon at nang papunta na siya sa bahay nila upang dumalo sa birthday party ng ina niya ay kinumbinsi siya ni Trevor na sumama sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay pagdating ni na Simon sa bahay nila ay doon nakilala ni Trevor ang ina niyang si Martha at ang kuya nitong si Eric. Ilang saglit ay nagsipuntahan na rin sa bahay ang mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya ni Simon. Sinubukan naman ni Trevor na kausapin ang mga kamag-anak ni Simon ngunit wala siyang makuhang impormasyon sa kanila tungkol sa lalaki. Pagkatapos ng party ay niregaluhan ni Simon ang ina ng isang ice cream maker. Ngunit inis na nasabi ni Eric kay Martha na siya ang dapat na pasalamatan niya dahil siya ang mas gumagastos sa bahay nila. Pagkatapos ay napaamin pa ni Eric si Simon na natanggal na pala siya sa American Horror Story na labis na kinagalit ng lalaki at biglang nawasak niya ang table ng kusina. Agad na umalis sina Simon ng bahay ng ina niya nang hindi nagpapaalam at kalaunan ay huminto sila saglit sa isang tabi. Pinaliwanag ni Simon kay Trevor na wala pang nakakakita ng kapangyarihan niya maliban sa kanya, ngunit hindi alam ni Simon kung paano siya nagkaroon ng abilidad na yon. Subalit labis na nangangamba si Simon na kapag nabunyag ang superpower niya ay matatapos na ang career niya alinsunod sa dormant clause na nagsimula ng dahil sa nagawa noon ni Demar Dorman Davis. Nagdahilan naman si Trevor na iihi saglit sa tabi pero palihim na sinira niya ang memory card ng audio recorder. Pero kalaunan ay nabalitaan ni Simon na pareho sila ni Trevor na napili ng agency ng Wonder Man na humarap kay Von Kovac. Sa nakaraang panahon, ang bouncer o doorman ng Wilcox nightclub ng Hollywood na si Demar Davis ay inatasan ng boss niya na magtapo ng basura sa likod. Pero dahil puno na ang basurahan nila ay tinapon nito ni Demar sa basurahan ng Roxanne Corp. Napansin roon ni Demar ang isang misteryosong itim na putik at nang hinawakan niya ito ay biglang napunta siya sa isang dimensyon na puno ng mga pinto. Pagkatapos ay mabilis na bumalik si Demar sa apartment niya ngunit biglang tumagos sa kanya ang aso niya. Nang sinubukan ni Demar na kunin ang aso sa kabilang apartment ay galit na binato siya ng kapitbahay niya pero tumagos rin sa katawan niya ang nabato nito. Kalaunan pagbalik ni Demar sa likod ng club ay napansin niyang wala na roon ang basurahan. Patuloy na nagtrabaho naman si Demar sa Wilcox subalit hindi nagtagal ay biglang nagkaroon ng sunog sa club. Napansin ni Demar na nasira ang pinto ng club at hindi niya mapalabas ang mga tao sa loob. Pero naisipan ni Demar na tumagos sa pinto at sinabihan niya ang mga tao na tumagos sa katawan niya upang makalabas sila. Kahit naman nag-aalinlangan ang Hollywood actor na si Josh Gad ay ginawa nga niya ang sinabi ni Demar at sumunod sa kanya ang iba pang tao. Ilang saglit ay nagpasalamat si Josh kay Demar at naisipan niyang kunin ang lalaki bilang personal na assistant niya na may napakalaking sahod at agad na sumang-ayon ito sa kanya. Isang araw ay habang pinag-iisipan nina Josh at ng mga tauhan niya ang paggawa ng action movie nila na ang Cash Grab ay naisipan niyang bigyan si Demar ng role sa pelikula.
Maya-maya ay sinimulan na nina Josh ang pelikula na may eksenang nagnanakaw sila ng mga pera sa vault ng isang bangko. Pero nang biglang nagsarado ang pinto ng vault ay agad na tumagos rito si Demar upang iligtas sina Josh. Kalaunan ay naging matagumpay ang cash grab movie ni Demar at doon na nagsimula ang madalas na paglabas ng lalaki sa mga TV commercial at sa mga TV show sa alias na doorman at may catchphrase na ding dong. Isang araw ay nag-endorso si Demar ng isang potato bag product ngunit agad na nakatanggap siya ng mga kaso dahil napaso ang kamay ng mga bumili at nag-steam ng produkto. Matapos naman tumingin ni Demar sa mga past due bill niya ay inaya siya ni Josh na maging parte ng gagawin nilang Cash Grab Part 2 movie at agad na sumang-ayon ng lalaki sa kaibigan. Nang magsisimula na sila sa pag-shoot ng pelikula ay kahit masama ang pakiramdam ni Demar ay tinuloy pa rin niya ang pagtrabaho sa movie set. Ngunit nang nasa eksena na sila kung saan tatago si Josh sa katawan ni Demar ay biglang napasuka ang lalaki at hindi na tumagos sa kabilang parte ng set ang aktor. Subalit dahil sa biglang pagkawala ni Josh ay ipinatupad ng DODC ang Dormant Clause na isang batas na magbabawal sa mga taong may superpower na maging parte sa produksyon ng mga pelikula at palabas. Sa kasalukuyang panahon ay nag-celebrate sina Simon at Trevor sa isang diner dahil sa magandang progreso nila sa audition ng Wonder Man. Subalit ang drug dealer na si Patrick ay lumapit sa dalawa at kasama ang mga tauhan niya ay ginulpi niya si Trevor sa likod ng diner dahil sa malaking utang nito sa kanila. Pero nang tatapusin na ni Patrick si Trevor ay mabilis na kinalaban ni Simon sina Patrick at ang bawat tauhan nito hanggang sa magawa niyang mapabagsak ang buong grupo. Ngunit ang binatang si Jaden na may kamera sa helmet ay na-record ang nagawa ni Simon at hinabol nila ito papasok sa isang gusali. Kalaunan ay nahanap ng dalawa si Jaden sa isang nightclub. Pero nakipagkasundo ang binata kay Simon na buburahin niya ang video sa kamera kung tutulungan nila siyang maibalik ang nanakaw na motorsiklo niya mula sa lalaking si Estevan. Upang hindi naman kumalat sa publiko na may superpower si Simon ay napilitan siyang sumang-ayon kay Jaden. Kinaumagahan ay tinuro ni Jaden sa dalawa ang bahay ni Estevan at agad na iniwan nila ang binata sa kotse bago pumasok sa bahay. Subalit pagharap ni na Simon kay Estevan ay nalaman nilang siya pala ang totoong may-ari ng motorsiklo at ipinahiram lang niya ito kay Jaden para sa negosyo nila. Ngunit nakaraan lang ay nagkaroon sina Estevan at Jaden ng alitan at napagdesisyonan ng binata na magsimula ng sariling negosyo. Ngunit si Patrick ay biglang galit na nilabas si Jaden mula sa kotse at sinabihan niya sina Trevor na lumabas ng bahay kundi ay papatayin niya ang binata. Pero naisipan ni Trevor na kunin muna ang kamera kay Jaden at binura nila rito ang video ngunit mabilis na sumugod sa bahay ang mga kapulisan. Pero dahil nalaman ni Simon kay Janelle na kailangan nilang pumunta sa bahay ni Von Kovac sa lalong madaling panahon ay agad na lumabas sila roon kasabay ng lahat at umalis sila ng lugar sakay ng kotse. Makalipas ang ilang oras na pag-drive ni na Trevor ay narating nila ang mansyon ni Director Von Kovac. Pagpasok sa loob ay laking gulat nilang makitang marami pala silang mga nag-audition na ipinapunta roon ng direktor. Ilang saglit pagharap ni Kovac kina Simon ay sinubukan ng direktor ang galing nila sa pag-acting ng walang pinagbabasihang mga script at natuwa siya sa pinamalas na pag-arte ni Trevor. Kahit naman labis na napagod si Simon sa paghabol nila kagabi kay Jaden ay ipinakita niya pa rin kay Kovac ang talento niya bilang aktor. Subalit na dismaya ang direktor sa pag-acting ni Simon na binase niya lang sa isang lumang pelikula. Maya-maya ay nag-request si Simon kay Kovac na bigyan siya ng isa pang pagkakataon at sumang-ayon ito sa kanya. Nang sinimula na ni Simon ang pag-practice sa isa pang aktor ay nagalit siya sa pag-arte nito sa kanya at aksidenteng nawasak ng lalaki ang ulo nito. Pero isang panaginip lang pala yon at naisip ni Simon na hindi niya makukuha ang role dahil sa tingin niya ay nais malaman ni Kovac kung sino talaga siya. Nasabi naman ni Trevor na hindi ang superpower niya ang makakapagsabi kung sino siya kundi ang iba't ibang mga karanasan niya sa buhay. Pagkatapos ay sa tulong ni Trevor ay ipinamalas uli ni Simon kay Kovac ang galing niya sa pag-arte gamit ang script ng Wonder Man. Maya-maya ay napagdesisyonan ng direktor na kunin si Simon para sa role ni Wonder Man at si Trevor para sa role ni Barnaby na ang best friend ng bida. Kalaunan ay umalis ang dalawa ng mansyon na hindi makapaniwala sa nangyari. Sa sunod na araw ay nagsimula na ang pag-film ng Wonder Man movie remake ni Von Kovac at masayang binigay ni na Simon at Trevor ang galing nila para sa pelikula. Maya-maya ay dinala ni Janelle ang dalawa sa talent team meeting nila. Doon ibinalita ni Janelle kina Simon na ang journalist ng New York Times na si Cathy Friedman ay planong magsulat ng profile nilang dalawa. Kalaunan pagbalik nila sa apartment ay nasabi ni Simon na si Cathy Friedman ay kilalang nagpapabagsak ng mga aktor at posibleng malaman nito ang tungkol sa abilidad niya.
Kinabukasan ay nakaharap na ni Simon si Cathy Friedman at habang nasa filming ng Wonder Man ang lalaki kasama si Trevor ay nagmatsyag ang journalist sa bawat galaw nila. Ngunit matapos ang pag-obserba ni Friedman ay nasabi ng journalist kina Simon na plano niyang kausapin ang ex-girlfriend niyang si Vivian. Pagsapit ng gabi ay nakipagkita si Simon kay Vivian sa isang restaurant. Pero nalaman ni Simon kay Vivian na hindi pala binunyag ng babae kay Friedman ang tungkol sa sikreto niya na labis na kinagulat niya. Makalipas ang ilang araw ay nabalitaan ni Simon kay Martha na in-interview rin sila ni Eric ng journalist. Ngunit dahil inakala ni Simon na binunyag ni Eric kay Friedman ang tungkol sa abilidad niya upang masira ang karir niya ay labis na nagalit siya sa kapatid. Pero nang nagsisimula na si Simon na ilabas ang kapangyarihan niya ay napakalma siya ni Trevor bago lumapit sa kanila ang journalist. Inaya naman ni Friedman ang dalawa na kumain sa kalapit na restaurant at doon binalita ng babae kay Simon na pawang positibong impormasyon ang nasabi ni Eric tungkol sa kanya. Subalit nalaman ni Friedman na nadakip pala si Trevor ng FBI nakaraan at malaki ang posibilidad na nakipagkasundo siya sa gobyerno upang hindi siya bumalik sa kulungan. Agad na tinanggi ni Trevor ang mga paratang ng journalist at inis na umalis siya ng restaurant. Ilang saglit nang hinarap ni Simon si Trevor ay napilit niyang mapaamin ang kaibigan na nakipagkasundo siya sa DODC upang palihim na kumuha ng impormasyon laban sa kanya. Labis na kinagalit ni Simon ang nalaman kay Trevor dahil siya lang ang tinuturing niyang kaibigan. Pagkatapos ay nagmadaling pumasok si Simon sa movie set ng Wonder Man at winasak niya ang lahat ng bagay sa loob gamit ang malakas na kapangyarihan niya. Maya-maya pag-alis ni Simon sa set ay mabilis na sumugod sina Agent Cleary at ang DODC sa gusali upang mag-imbestiga. Kalaunan pagbalik ni Simon sa apartment ay hinihintay na niyang sumugod roon ng FBI upang dakpin siya. Pero biglang tumawag si Trevor kay Simon upang sabihin sa kanyang nakaisip na siya ng paraan upang maayos ang problema na nagawa niya. Habang nagsisimula namang sumugod ang isang hukbo ng mga FBI agents ay agad na sinimula ni Trevor na mag-set muli ng live broadcast bilang ang terrorist leader na ang Mandarin. Pagkatapos ay inanunsyo ni Trevor sa publiko na siya ang nagpasabog sa Wonder Man movie set kagabi. Ilang saglit ay napasok na ng mga FBI agents ang apartment ni Trevor at kasama si Agent Cleary ay dinakip nila siya. Kahit naman alam ni Cleary na inako lang ni Trevor ang pagsabog ay sumang-ayon ang agent na dakpin ng aktor upang maipakulong siya sa napaka-high-tech na kulungan nila. Maya-maya ay dahil ayaw masayang ni Von Kovac ang araw na yun ay pinilit niya si Simon na ipagpatuloy nila ang pag-shoot ng Wonder Man kahit pa napakatindi para sa kanya ang nangyari kay Trevor. Pagkatapos ay binigay ng isang staff kay Simon ang orihinal na pulang shades ng dating aktor ng Wonder Man at habang suot ang Wonder Man costume niya ay sinimulan ni Kovac ang pag-film sa panibagong movie set nila. Makalipas ang ilang buwan ay pinanood ni Simon at ng pamilya niya ang panimulang pagpapalabas sa sinehan ng Wonder Man na ang aktor na si Joe Pantoliano ang gumanap na Barnaby. Labis na naging proud naman si Eric kay Simon at dahil naging matagumpay ang pelikula ay sinabi ni Janelle sa kanya na sa susunod ay siya na ang pipili ng role na nais niya. Sa sunod na eksena ay naisipan ni Simon na kaibiganin ang isang security guard ng DODC prison na si Chuck. Pagkatapos ay nagdahilan si Simon sa guard na nais niyang gumawa ng pelikula ng buhay ni Chuck habang pansamantalang naninirahan ng palihim sa bahay nila kasama ang pamilya nito. Isang araw ay upang mas mapaganda ang istorya ng pelikula na ginagawa ni Simon ay naisipan ni Chuck na dalhin siya sa trabaho niya sa DODC prison. Upang makapasok si Simon sa kulungan ay gumawa ng paraan si Chuck na mapalabas na isa siyang bagong trainee guard. Nang nasa loob na ay nagdahilan si Simon na gagamit muna ng palikuran pero tinawagan si Chuck ng asawa niya na may di kilalang tao na nagdeposito sa bank account nila ng napakalaking pera. Samantala si Agent Cleary ay pinaliwanag sa boss niya na may abilidad si Simon na makapagpalabas ng malakas na ionic energy. Dahil dito ay maaari nilang gawing asset si Simon. Kalaunan ay habang nasa daan ay winasak ni Simon ang mga security camera hanggang sa mahanap niya ang selda ni Trevor. Labis na nagulat si Trevor na makita roon si Simon at malakas na winasak ng kaibigan ang pinto ng selda niya. Pagkatapos ay kinontrol ni Simon ang ionic energy niya sa buong katawan upang mailipad ang kaibigan palayo ng DODC prison at huli na nang nakita ni Cleary ang butas sa selda ni Trevor. Dito na nagwawakas ang astig na istorya ng palabas mga Juan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.